Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy. You are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want.
holy. You are so holy. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon. Wala kang katulad, wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, amen, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon, itataas. Ihahayag ang ngalan mo, itatanyag ang pagsambay. Hallelujah. Ialay, Panginoon, ikaw lamang. Ang mga salita mo, ang salita mo, ang kailangan ko. Siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw. Isip ko ngayon'y binabago. Ang salita mo, ang salita mo, ang kailangan ko. Siya ang aking buhay, ang aking gabay. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon, Itataas, ihahayag ang ngalan mo, itatanyag, amen, ang pagsambay, ialay, Panginoon,
ikaw lamang. Come on, awit tayo sa Panginoon. Wala kang katulad, wala kang katulad. Walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Amen. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, ikaw pa rin ang Panginoon noon. Come on, itastahan natin sama-sama itataas. Ihahayag pangalan mo. Pangalan mo itatanya. Ang pagsambay, ang pagsambay, ialay, Panginoon, ikaw lamang. Come on, ulitin natin and itataas. Amen. Pangalan mo itataya. Hallelujah. Pagsambay, ialay, Panginoon, ikaw lang. Panginoon, sa oras na ito, kami po'y lumalapit na patuloy na itinatalaga ang bawat sandali. Lord, hallelujah. Hayaan mo ang iyong presensya ay aming maranasan. Amen. O magpakilala ka sa amin, Lord. Yes, Lord. Sapat sa buhay ito namin. Amen. Ang maranasan ka, ang Yes. pinakadakilang karanasan. Amen. O God, hallelujah. Patuloy kang magpahayag sa aming mga buhay. Yes. Lord, patuloy kang magpakilala sa aming buhay. Amen. Reveal yourself to us, Lord. Amen. Oh, reveal your word to us clearly in our spirit. Amen. Hallelujah. Open the eyes of our understanding, O God. Yes. Yes, Lord. Let your very name be glorified in our midst. Amen. Oh, let your very name be known to us. Amen. Oh Lord, be known to the nations of the world. Amen. Oh God, hallelujah. Itataas. Ihahayag ang ngalan mo'y itatanyag. Ang pagsambay, ialay, Panginoon, ikaw lamang. Itataas, ihahayag ang ngalan mo'y itatanyag. Ang pagsambay, ialay, Panginoon, ikaw lamang. Hallelujah. Maganda pong hapon sa ating lahat. Tunay po na ang Diyos ay tapat sa bawat isa ng mga nananalig sa Kanya. Wala po talagang napapahiya sa mga nananalig sa Panginoon. Kaya itong oras na ito yung oras na makita natin ang kamay ng Panginoon. Kasi nung mga nakaraan, pinag-usapan natin yung tinatawag na Christ-like, no? Christ-like maturity. Yung maturity in Christ-like. So, kung atin pong maintindihan ng mga nakaraan na napag-usapan natin about capturing the Spirit. So, kung maalala natin sa Numbers chapter 11, verse 17 na si Moses talagang namroblema siya kasi sa Exodus 18 verse 24 to 26 dahil sinunod niya ang payo ng tao, sinunod niya ang boses ng tao, yung boses ng mga importanteng tao sa buhay niya, pero hindi naman yun boses ng Diyos kahit importante sila.
So kailangan po talaga mga tao itong malapit sa atin, kahit malapit sa atin, kung tayo po'y hindi nakasagap sa gustong paggawa ng Panginoon, mga kapatid, boses lang din ng tao yon. Kaya nga sinasabi ng Bible na napakahalaga na maintindihan natin yung doing God's work must be done in His way. Maintindihan natin yung work ng Panginoon kasi to be accurate is one thing. But to be more accurate is another thing. To be more accurate is the most important thing. Kaya nung Numbers 11 verse 17, namumblema si Moses kasi doon sa Exodus 18:24 to 26 sabi ng biyanan niya na, "Oh Moses," sabi ni Jethro, "Moses, pag hindi mo pinakinggan ang sinabi ko, mamamatay ka ng maaga." So pinakinggan ni Moses yung pamamaraan ng tao. Pero hindi yun ang utos ng Diyos. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, napakahalaga na maintindihan natin na ma-develop yung ating inner man, ma-develop yung ating tainga sa Panginoon, ma-develop yung ating lakas ng tainga sa Panginoon sa pakikinig na yan ang sinabi ko sa inyo kahapon, na maintindihan natin na yung tinatawag na that God may open the eyes of our understanding, that God will grant you the riches of His glory in the Spirit, in your inner man, by His Spirit in your inner man, in the inner man. Spirit ng Diyos sa ating inner man sa Ephesians chapter 3 verse 16. Kaya itong si Moses, kung mapapansin niyo po mga kapatid, na nung nakinig siya sa tao, napika siya, nahirapan siya, namblema siya, sabi niya sa Numbers 11, "Lord, patayin mo na lang ako. Patayin mo na lang ako kasi bakit ba ako dinala dito? Bakit mo ba ako, hindi naman ako ang nagbuntis sa mga yan, di ako ang nanganak sa mga yan, pagkatapos ito na." Ngayon mga kapatid, sabi ng Diyos sa kanya, "Okay, ang iyong gagawin, pumili ka ng 70 elders, at ang sabi niya, ang iyong spirit ay ilalagay ko sa 70 tao." Yung spirit na nilagay ko sa iyo, kasi yung spirit ni Moses, good as, equal sa spirit ng Diyos. Kung mapapansin niyo po na ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya kasi ganun sila kadikit, na ang sabi ng Bible, sila ay magkaibigan. Kaya doon mo maintindihan ngayon mga kapatid na napakahalaga ng maging more accurate, maging tama ang ating pananaw. Kung inyong maintindihan pa yan, ating maintindihan sa ating paglilingkod, kailangan po talaga kasi the Spirit is dimensional. The Spirit is dimensional, kaya sinasabi nga niya na mayroong 7 Spirit. Kaya dimensional siya, and the Spirit also can be measured. Kaya kailangan po mga kapatid, hindi ang Holy Spirit ang nasusukat, kundi ang sukat diyan ay yung meron tayo. Ang merong sukat diyan ay ang meron tayo. Yung meron tayo, anong capacity natin? Gaano ba kalaki yung ating capacity sa loob? Yan ang ating pinag-usapan din sa Christ-like, maturity in Christ-like. Maturity in Christ-like. Kaya yung pangalawa, pinag-usapan din natin, position yourself in the presence of God. Position yourself in the presence of God. Kailangan nating pumosisyon sa presensya ng Panginoon. Kasi kapag hindi po tayo tumayo sa harapan ng Panginoon, hindi natin tayuan. Kaya sinasabi niyang James chapter 1:21, receive the word of God with meekness. Receive the word of God in humility. Receive the word of God implanted. Receive the word of God implanted, which will be able to save your soul. Which is able to save your soul. Hindi sinabing which able to save your spirit. Yan, tingnan niyo po, ang laki ng pagkakaiba niyan. Which is able to save your soul. Ang sabi ng James 1:21, yung soul ba'y ligtas na? Hindi naman eh. Kaya nga, what shall a profit a man if he gain the whole world, but his soul forfeited? But forfeit his soul. So ang ating soul can be forfeited. Bakit forfeited? Parang yang ikaw ay bumili ng lupa na di ka nakabayad. Kasi may agreement po yon.
May agreement po yun doon. Oh, sabi ba, Pastor, di ba sabi na sa ilalim na tayo ng grace? Alam mo, sa spirit mo, grabe ang grace ng Panginoon. Kaya nga sinabi ng 2 Peter chapter 3:18, lumago ka sa grace. Doon naman sa Hebrew 12:15, see to it na di kayo kapusin ng grasya. Oh, tingnan nyo po, bakit ang grasya sapat naman sana, pero bakit kinakapos? Now, brothers and sisters, let's go back right now. Mayroon tayong pag-uusapan, mayroon tayong pagninilayan, dadaling ko kayo sa isang lugar na ang ating spirit nakaposisyon talaga sa pinapagawa ng Diyos. Pag nakaposisyon yan sa pinapagawa ng Diyos, I do believe na hindi hadlang kung pilay, may kapansanan ka externally, mayroong kakakulangan externally, kulang ang iyong sound system. Hindi yan yung sound system. Hindi yung maganda ang inyong sophisticated din naman sa ganda ng sound system. Eh, ang ganda nga ng mga gamit mo, ikaw naman, di maganda ang gamit ng spirit mo. Wala din. Oh, you see? Kaya nga pinapabantayan, see to it. No? See to it. Yung spirit natin sa Hebrew chapter 12. No? Verse 15. Now, let us pray. Father God, in the name of Jesus, Lord, we humble ourselves before you. We come before you, Lord. Lord, with humility. Lord, open the eyes of our understanding that we may know your word. We may understand your word. Give us the understanding, O God. Give us the ability to know it. Give us the ability to understand your word. Kaya, Lord, I pray na masagap namin ang iyong plano. We pray that we can capture your spirit, O God. We can capture the very spirit of yours, and our spirit will be more stronger and stronger and stronger and stronger. For us to walk with what you want for us, pleasing in your eyes. O God, we humble ourselves. Forgive us, Lord. Purify our heart, O God. Purify our life. Kung ang aming mga ugali ay di po kalugod-lugod sa iyo. Gawin mo kaming kalugod-lugod, Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Kaya sinasabi, mga kapatid, napakahalaga na we know how to position ourselves in the presence of God, sa harapan ng Diyos. We must know how to position ourselves. Because the moment we move outside of the character of Christ, all the forces of faith will be cut off. Again, the moment you move outside of the character of Christ, all the forces of faith will be cut off. Bakit? Kaya nga, ang dami pong na-disqualified. Oh, tingnan nyo po. Pag once di tayo maniwala sa salita na ng Diyos, di tayo na alam nyo po, lahat ng kapangyarihan, ng manalig, maniwala, akala mo na sa Diyos ka pa, pero ang totoo, yung gawa mo, palayo na ng palayo. Without your knowing it, or unconsciously. Kasi all you have left is the confidence of your soul. Confidence na lang. Your confidence and your physical, all what you have left, all you have left inside you is only just confidence of your soul and of your physical faith. Oh, yan po yan. Kaya maraming pumasok sa maintaining mood. Kaya daming buhay na punta sa maintaining mood. Nagme-maintain ka na lang. Lahat ng maintenance, hindi po yan cure. Nag-maintain ka na lang. Kaya we have to keep, we have to keep, when positioning yourself in the presence of God, we have to keep the Spirit of Christ. We have to keep it, the Spirit of Christ. Keep in His character. Keep in His divine nature, so that we can exercise stronger and powerful of faith. Mayroong anointing talaga na matindi sa buhay natin. Less effort, maximum result. Bakit ko sinasabing to be accurate? Is one thing. Naalala niyo po ba doon sa Acts chapter 18, verse 24? Pag-usapan natin to kasi
pag naintindihan natin ito, di talaga maghihirap ang ating paglilingkod. Kasi kung paglilingkod ay by our own might yan, di talaga ako qualified. Kasi yung katawan ko, di talaga kaya ng ginagawa nyo. Yung katawan ko, di ko kayang bumisita. Di ko kayang magmotor. Di ko kayang, ay nako, lahat, halos buhat na nga lang ako ngayon eh. Meron na akong, ang tawag sa akin, 3-in-1. Kasi meron na akong wheelchair, meron na akong saklay, meron na din akong, ay nako, may brace na ako, kaya tawag sa akin 3-in-1. Kaya tingnan nyo po mga kapatid, pero yung aking katawan, mapapansin mo palundo, pero hindi po lumulundo ang ating spirit. But we need to define our spirit. How big is the capacity? We need to measure it. We need to know the measurement or the size of our spirit. Because it all boils down with your spirit that matters. It all boils down there. Tingnan nyo po doon sa Acts 18. Now, a Jew named Apollos, an Alexandrian by birth. Itong taong ito, an eloquent man, came to Ephesus, and he was mighty in the scriptures. No? Eloquent man, mighty in the scriptures, and then instructed in the way of the Lord. Maaaring di natin alam kung Bible teacher ito, o kaya teacher it, o nag-aaral ito sa matitinding eskwelahan. And being fervent in spirit. Napaka-aggressive ang spirit. Napaka-strong ang spirit. And he was speaking and teaching accurately. He was speaking and teaching accurately the things concerning Jesus. The things concerning Jesus, being acquainted only with the baptism of John. And he began to speak out boldly. May boldness din pala ito. Meron din isang boldness ang buhay na ito, napaka-aggressive, napaka-dynamic. Mga kapatid, he began to speak out boldly in the synagogue. But when Priscilla and Aquila, itong mag-asawa, si Priscilla at Aquila, naalala niyo po ba? Si Priscilla at Aquila, siya po ang nagpatuloy kay Apostol Pablo sa tahanan nila. Ito yung mga negosyante. At doon sila ang nagsimula, sila po ang nangaral, ay sila po ang nag-house to house, at sila po ay natuto sa house to house na church. Sila po ay natuto kay Apostol Pablo. So ibig sabihin, yung narinig nilang mga salita ng Diyos authentic. Original, kasi galing sa taong tinawag talaga, pinili talaga, na kung saan na-encounter ang Diyos talaga nasa Acts chapter 9, na walang iba kundi sa Apostol Pablo. So ibig sabihin, itong mag-asawa na ito, si Priscilla at Aquila, ay sanay sa tinig ng Diyos. Sanay sa mga salita ng Diyos. Tingnan nyo po, sanay na sanay. Kaya napakahalaga mga kapatid na maintindihan natin to. But when Priscilla and Aquila heard him, narinig si Simon, si Apollos, narinig si Apollos de Alexandria, narinig siya. Alam mo ba ang ginawa ni Apollos? Ano ginawa ni Priscilla at Aquila? Hinila siya sa tabi. They took him aside, hinila sa katabi, they drag him aside, hinila sa tabi, and explained to him the way of God. Hindi sinabing the will of God, kundi the way of God more accurately. Magkaiba ang the way of God sa the will of God. Kasi ang the will of God is ito yung pinaka-substance. Yung ways ay resulta. Yung ways is a manner. Tingnan nyo po, minsan gusto natin ang will of God, pero ayaw natin ang ways of God. Doon tayo nabibira sa ways Doon tayo nayayari sa ways Ang dami nating alam sa Bible, pero doon tayo nayayari sa ways, yung ating pamamaraan. Kaya nga mayroong salitang in a manner worthy of the Lord. May manner ho yan. Ang problema natin yung manner, hindi naman yung problema yung knowledge. Hindi problema yung alam mo sa Bible, ang problema yung manner.
Kaya meron talagang binigyan ng sanay. Kaya naalala nyo kahapon, nagsabi ako ng Hebrew 5:13 na they were infant and they are unaccustomed. They are unaccustomed to the word of righteousness. Meron po talaga ang mga infant po kahit maraming alam sa Bible. Kasi itong taong ito, alam ang salita ng Diyos, biro mo, eloquent man. O talagang maaaring motivator talaga to eh. Ang galing sa salita ng Diyos, pero tingnan nyo po yung manner, yung way, ang problema. Kaya si Priscilla at Aquila, may tao talagang may mata sa ganyan. May mata sa ganyan para ituro sa atin ang ways ng Panginoon. Kasi ang problema, hindi talaga problema yung may Bible ka. Di talaga problema yung may Bible ta. Nababasa mo pa nga, verse to verse, pero ang ugali mo wala sa verse eh. Yan ang problema ngayon eh. Verse talaga, ugali talaga ang problema ngayon. At ang ugali, nakakabit yan doon sa soul area. Yung ugali, nakakabit yan sa soul area, hindi sa spirit. Kasi yung spirit mo pure, kasi ang spirit natin na born again sa incorruptible seed. Na born again sa incorruptible seed. Pero hindi lang naman tayo matatapos sa spirit. Kailangan yung spirit mo i-influensyahan ang soul area. Kaya yung capacity mo, pag yung soul area mo is not enough capacity to handle your soul, that is why a lot of Christians, though they are born again, but they are soulless worshiper. Though they are born again, but they are soulless worshiper. This is the kind of manner of a lot of Christians. They are more memory-driven rather than vision-driven. They are driven by past rather than driven by their future. Kaya nga, every outward change in our life has always resulted from the inward private change that took place in our church, that took place in our leadership, that took place in our life. Kaya we need to understand how to position ourselves in the presence of God. Hindi ko sinasabing tumayo lang, hindi ko sinasabing may titulo lang. That is one thing. But how about our stature? Nakakabit yun lahat sa ating kaluluwa. Nakakabit yun lahat sa ating ugali. Kaya yung ugali natin, pag di na bago, yan ang magpapadisqualified sa atin. At doon natin kailangan ang taong mahihila sa atin, mag-drug sa atin. Kaya may Priscilla at Aquila, when they heard him, they took him aside. Now ang tanong, gaano ka buo o gaano ka ready ang ating sarili na may hihila sa atin? Sige nga. Itong taong ito, may tatalo pa ba dito? Tingnan nyo ha. Eloquent man. Second, mighty in scripture. Ang galing sa Bible to. Pangatlo, instructed in the way of the Lord. Hindi ibang bagay. So mayroong tutor ito, may instructor ito. Oh, may trainer ito kasi instructed in the way of the Lord. Nag-aral sa mga matitinding eskwelahan. And then, fervent spirit. Napaka-aggressive ang spirit. Proactive. And then, hindi lang po niyan, speaking and teaching accurately. Accurate na rin ang taong to. O, pang-ilan na yon? May 7 katangian to. Tapos, baptized din ito. Mga antindi nga kapatid, nalubog na po ito. Nalubog sa tubig, nalubog kung saang lubog siguro. At alam kong hindi to wisik, hindi rin to sprinkled. Kasi hindi uso na sprinkled noon pa. Ng mga time na to, kundi lubugan ng spirit ito. Mga kapatid, speaking, speak and boldly. At merong boldness, magsalita, may boldness, speaks out boldly. Di ba? Mayroong ka rin katangiang ganito.
Kaya ang maging boldness is one thing. To be accurate is one thing. But to be more accurate is another thing. Ito yung problema natin. Kasi wala pong nagsasalita sa buhay natin. Wala po tayong pinapayagan na mga taong mag-drug sa atin. Wala po tayong pinapayagan na mga... Kaya nga sinasabi ng 2 Timothy 3:7, always learning the truth but never able to come to the knowledge of truth. Lagi nag-aaral ito. Para ay talaga naman kung sa aral lang, grabe. But problem is, never able to come to the knowledge of truth. Ibig sabihin ng never able to come to the knowledge of truth is only just up to the head knowledge. But it never come into an experiential knowledge. Kaya ang problema, manner. Kaya ang problema, ways. Ang problema, yung way. Instructed the way of the Lord. Kaya nga si Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. Yan ang sinabi ng Acts 18:24-26. Wow, hallelujah. Kaya nga kung maintindihan natin ito po mga kapatid, di po tayo mapapamali sa paglilingkod sa Diyos kasi may tao po talaga, kasi ang totoong church fitted together, growing together, building one another. Hindi po tayo nakakonfine sa 4 na corner ng building natin. Hindi po ngayon, tingnan nyo po, wala na ho tayong mga building ngayon. Wala na ho tayong papasukang building na dati tayo naka-incubator lang doon. Ngayon, mga kapatid, inilabas tayo doon sa 4 na corner ng walls ng ating mga lugar at nilagay tayo doon sa himpapawid. Nilagay tayo sa clouds. Paano tayo nilagay sa clouds? Ngayon, dumadaloy sa clouds ang message na to. Kaya tinawag itong iCloud. Kaya tinawag itong clouds of witnesses. Sino yung clouds of witnesses? Nasa Hebrew chapter 12. Sino yon? Yung mga saints, no? Yung mga saints na ngayon, nandun sila sa up there. Di mo ba alam, mga kapatid, nais ko itong malaman mo. Kasi alam mo bakit? Kasi merong pinagagawa ang Panginoon sa atin, mga kapatid, that you need to position ourselves. We need to come to the understanding. We need to come into the revelation to know and capture what God wants to our life. Hallelujah. Amen for that. Kaya nga, kung mapapansin niyo po, ang greatest challenge ngayon sa buhay, no, is knowing what to do. That is the greatest challenge, is knowing what to do. Knowing what God wants. And knowing the way that God wants for us, that honors Him. Because if we know our position, it will determine our function and our disposition. Hallelujah. Woo, glory to God in the highest. Kaya nga mga kapatid, kung atin pong maunawaan ito, maintindihan ito one at a time. Meron lang talaga tayong papayagan sa buhay natin. Personally, ako, may pinapayagan ako sa buhay ko. Talaga totoo to. Ako, napaka-aggressive ko sa dati kong ministry. Pero napagod ako kasi, bakit? Maximum ang effort ko, pero less ang result. Nakakaano yun? Nakakarindi yung paglilingkod yun. Kaya nga po, yung aking maximum ang effort, less ang result, nakakapagod yun. How far I can go? Ito yung greatest mistakes ko sa buhay. Yung laging busy but not effective.
Busy ako but not effective. Di ko makita ano ang totoong resulta. Anong buhay ang mga naging anong effective, yung efficiency ko at yung effectiveness ko. Di ko nakita, pero alam mo, napaka-busy ko. Napakapuno ko sa gawain. Napakasipag ko sa gawain. Pero alam mo ang kulang ko? Wala talaga akong sinaalang-alang sa buhay ko. Bago ba ito? Hindi to bago. Tingnan mo, ito nangyari sa Book of Acts. Eloquent man, mighty in scripture. Ako, hinubog na ako ng Panginoon sa Bible. Basa ako ng basa sa Bible at the age of 20, 21, 22, 23, 24. Basa lang ako ng basa noon. Di ko nga alam bakit ako mahilig magbasa ng Bible noon eh. At wala naman akong binabasa noon, kundi Bible lang din. Wala naman akong binabasa, talaga Bible lang din. Pero alam niyo po, hindi talaga garantiya yung alam mo lang Bible, pero napakalungkot naman kung wala ka ring alam sa Bible. O yan ang problema ngayon. Kaya baka sabihin mo, ayaw ko na magbasa ng Bible, kahit alam ko pala, wala rin pala. O hindi naman yun. Kaya yung alam mo ng Bible, naiintindihan mo pa yung pamamaraan. Kaya para hindi ka bangungutin na lagi kang busy but not effective. Grabe, no? Katindi. Nangyari ba to sa'yo? Sana hindi. Tingnan niyo po, sulit ba yung mga taong na iyong nagpagal ka, bigla lang ding nawala. Nagpagal ka pero di mo mabilang saan sila? Para kang nagasik sa lugar na di mo alam kaninong lupa. Nang tumubo, wala kang inani. Yan yung problema. Kaya na yung greatest failure sa buhay ko ay yung laging successful at saan? Successful in the wrong assignment. Grabing hirap niyan, ano? Katindi niyan. Pag hindi po natin makita ito, ang ating sarili, kung saan tayo nakaposisyon, nako kapatid, you will never know your functions and your disposition. Kasi kung alam mo nakaposisyon ka sa presence ng Panginoon, kaya nga ministry, alam mo without God, no ministry eh. Kaya ang Diyos talaga ang una dyan, in the beginning God eh. In the beginning God, in the beginning God, in the beginning was the Word. In the beginning God, and in the beginning was the Word. And then, yung recipient, bilang tayong recipient na nakasunod sa Kanya, doon na mababago ang ating mga ways kasi the Word and the Spirit, the letter and the Spirit, put it together. Yung natural at yung super, put it together. Supernatural yan. Yung ordinary at extra, at pag pinagsama ay extraordinary yan. Oh, wow, hallelujah. Grabe talaga to. Alam mo, pag naunawaan natin to, di ka talaga magsasayang ng panahon. Kasi ang gusto ng Diyos ay magiging less effort ka, pero ang resulta, maximum. Huwag namang minimum. Kaya it is not about one man can do how to build the church of God, how to build it for God. But the question is, it is not about about one person who know how who can build it for God. It is not about that. But it is about what kind of church God wants to build
through you. What kind of people God wants to build through you? Meaning, this is the right time to begin. This is the right time to begin. To think, to build a life with destiny. Kaya nga, nung mga nakaraan, wala pa dito, wala pa tong ano, ito yung legacy of fathers, destiny of sons. I will share that to you one day, if God willing. I will share that to you. Let's finish this one. Gusto ko lang tapusin ito, message na ito about maturity or maturity of Christ-like. Maturity in Christ-like. Maintindihan lang muna natin ito. Lumalim lang muna tayo. Maintindihan natin yung yaman ng kahulugan ng taong meron pong ganyang spirit sa Diyos. Allow me to remind you na ang maturity hindi taon. Hindi rin posisyon. Hindi rin yung dami na ginawa mo na. Kundi ang maturity ay yung obedience mo one day at a time. Yan ang maturity. Kasi ipapractice mo talaga yan day and night. Ipapractice mo talaga yan all the time. Bakit ko alam? Tingnan natin. Hallelujah. Pa-practice talaga to Practice. Let's practice. Okay. Doon muna tayo sa Philippians 4:9. Sabi rito, paano natin ma-practice yan? Tingnan natin. Ang sabi ni Apostol Pablo, kasi itong si Pablo, sabi niya finally, sa verse 8, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence, and if anything worthy of praise, dwell on these things. Oh, wow, ang galing ano? Ay, grabe to. Talagang parang sinabi, finally, parang ito yung pinakabuod niya no? Pinaka-final na mga salita. Ikaw ang mamimili. Ako ang mamimili. Whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence, and if anything worthy of praise, dwell on these things. Alam niyo po, i-dwell, manahan ka doon, kumabit ka talaga, sumabit ka talaga, kung ano yung mga nakakatuwa, ano yung trustworthy, ano yung hallelujah. Dwell on these things. Tayo, choose it. Choose for it. Verse 9, sabi niya, the things you have learned. Wow, hallelujah. Dami mo ng mga naatinan, di ba? Dami mo ng mga nadaluang seminar, di mo? Kaya dami mo na. Hallelujah. The things you have received, dami mo na rin natanggap. Kaya nga napunta ka dyan sa ibang bansa. Kasi resulta yan ng iyong pagpapagal sa pag-aaral. Pagpapagal, ang dami mo nang natanggap. And the things you have heard, ang dami mo na rin narinig na magagaling, mas anointed pa kay Pastor Dong. Mas magaling pang mangaral, ang galing pang mag-English. Ako, wala talagang, ay nako, ewan ko lang yung English ko, grammar ko, di ko alam. Tsamba-tsambahan na lang ito. The things you have heard, ang dami mo nang narinig. Ito pang isa. The things you have seen in me. Alam niyo po, ang galing yung seen in me, ang kulang lagi Wala tayong model. Kung may model ba, tinitingnan mo laging kung kapalpakan, hindi mo naman tinitingnan ano ang napulot mong maganda nung walang-wala ka, dami mong natutunan, ngayong marunong ka na, inahanapan mo na ng kapalpakan yung tao na yan. Nako kapatid, tingnan mo ang puso mo, bantayan mo yan. At ang Bible nagsabi, the things you have seen in me, etong matindi, practice these things.
Practice these things. Ito ang matindi. And the God of peace will be with you. And the God of peace will be with you. The things you have learned, received, heard, and seen in me, sino po yan? Tao po yan. Meron po talagang tao. Meron po talagang tao kagaya ni Apollos Alexandrian na may humila sa kanya. At sino po yon? Si Priscilla at Aquila na mag-asawa. Hinila siya. Oo, ang ganda ng tinuro mo. Oo, ang dami naming napulot na magaganda. Alam ko talagang bihasa ka. May fervent spirit ka, may boldness ka, mayroon ka lahat niyan. Kaso lang hindi po natapos dyan. Mayroon pang isa. I need you to be more accurate. Ano ba yung more accurate na to na dapat practicein? Ito yung ugali. Ito yung 1 Corinthians chapter 15:31. Yung 1 Corinthians chapter 15:31, yung sinasabi ng Bible ay die daily. Ano ba yung dapat mamatay sa sarili? Ito yung less of me and more of God. Ito yung none of us and more of God. And all of God. None of us, all of God, less of me, more of God. Iyan po yung isang area na mapapractice natin araw-araw. At it takes a lot of humility to allow somebody to rebuke us, to allow somebody to, hallelujah, to mold us, to encourage us, to, lahat na lang natanggap mo na yan. Sama-sama na. Kaya nga, God is looking for faithful servants who are willing to be upgraded. Kasi it is not how advanced and futuristic our church. It is not how advanced are you. Napaka-knowledgeable mo. Wala yan. Kulang po yan. Di yan natapos dyan. Kasi yung problema natin dito, hindi yung napaka-advanced ka, yung ways. Is it the kind of way that God wants? Kasi it is how faithful and obedient servant are we in God's eyes and in His Word, through His Word. Kaya nga, it's not about us. It's not how advanced we are. It's not how good that you are futuristic. Very good, you are futuristic. But it doesn't stop there. Because we need to build it the way that God wants for you and me. It is how faithful are you, how obedient are you, that brings glory to Him. Mga kapatid, wow, hallelujah. Pag ito nakuha natin, hallelujah, less effort po talaga yan. And maximum result, not minimum result. Kasi pag once naintindihan natin yan, magugulat ka, napapansin mo na may narating na pala ang ministry mo. May narating na pala ang ministry mo, may narating na pala yung ginagawa mo, napapansin mo ang pera mo na iyong tinatanggap buhat sa iyong pinagtrabahuan ay hindi na nahuhulog sa saan? Sa butas ang ilalim na alkansya. Hindi mauwi sa alkansyang butas. Kaya ngayon, anong gagawin ko, Pastor Dong? Because this is the start to begin. This is the right time to begin. Hello? Naintindihan mo po ba ito? Anong gagawin ko, Pastor Dong? Una po, mga kapatid. Letter A. You need to know the blueprint of God.
We need to know the blueprint of God. We need to know that. We need to know the blueprint of God kasi pag hindi po natin alam ang blueprint ng Panginoon kasi dito tayo sumasabit eh. Dito tayo sumasabit yung blueprint na to eh. Kasi itong blueprint na to, nilagay talaga to sa isang buhay ng isang tao kasi may plano siya sa iyo at sa akin. May plano siya sa iyo at sa akin at nilagayan ng Diyos sa isang tao at dahil nilagay ng Diyos yan sa isang tao, panahon na masalo natin ang nilagay ng Diyos sa isang tao. At sino pong taong ito? Kung mapapansin niyo po, si David. Tingnan po natin ang nangyari kay David. Kung inyong mababantayan mga kapatid, kasi itong blueprint nito, ito yung pattern. Ito yung instruction. Ito yung message. Ito yung ways. Kung inyong mababantayan sa 1 Chronicles chapter 28. Kung atin pong mababantayan sa 1 Chronicles chapter 28, atin pong basahin ito. Kaya sabi rito sa chapter 28, verse 9, ang sabi rito ay ganito, as for you, my son Solomon, know the God of your father. Know the God of your father. Serve him with a whole heart and a willing mind. For the Lord searches all hearts and understands every intent of the thoughts. If you seek him, 1 Chronicles 28 verse 9, if you seek him, he will let you find him, but if you forsake him, he will reject you forever. Hallelujah. Consider now, sabi niya. Pag sinabing consider now, tingnan mo ang iyong pamamaraan. Tingnan mo to, tingnan mo to. For the Lord has chosen you. For the Lord has chosen you to build a house for the sanctuary and be courageous and act it. Be courageous and act. Gawin mo ito. Maging matapang ka. Be courageous. Kaya nagsimula sa salitang then. Then David gave to his son. Then, kama. Puro kama na yan eh. Puro kama na yan. Kaya makikita nyo po, kung inyong mababantayan, pagdating doon sa verse 19, all this, 1 Chronicles 28 verse 19, all this said David, the Lord made me understand in writing by His Spirit, in writing by His hand. No, the Lord made me understand in writing by His hand upon me all the details of this pattern. Lahat ng detalye of this pattern. Kaya nga si David ang nakakaalam at binigay sa kanya ang lahat ng pattern. Naalala niyo po ba na ang Diyos nagsabi sa kanya na David, hindi ikaw magtatayo kundi ang iyong anak? Pero si David ba ay hindi niya ginawa ang parte niyang i-prepare lahat yon? Ginawa ni David, i-prepare ang lahat kahit hindi siya ang nagtayo. So merong tinatawag na continuity, merong tinatawag na pagpapatuloy, may tinatawag na paghahanda ng preparation. Wow, hallelujah. Ini-reveal yun kay David. Ipinahayag yun kay David. And the Lord made me understand. Hindi sinabing the Lord made me know it. Kasi it is possible for you to know it, but it doesn't mean you understand what you know. And the Lord made me understand in writing by His hand upon me. Doon sa sinulat
ng Diyos sa kanyang puso. Sinulat ng Diyos sa kanyang spirit na kung saan inukit yan, sabi ng 2 Corinthians 3, kung inyong mababantayan, verse 3 to the following, mga kapatid, na hindi nakatatak sa tabletang bato, kundi nakatatak sa puso. The Lord made me understand. Kaya sabi niya, Solomon, know the God of your father. Solomon, alamin mo ang Diyos ng iyong ama. Ito pa ang problema. Natuto ba tayong magpakaanak? Kasi hindi mo kailanman matutunan ang magpakaama kung di mo natutunan muna ang magpakaanak. Kaya nga po dito, ang gusto kong maintindihan, no, the pattern. Alamin mo ang pattern. Alamin mo ang kingdom nature. Alamin mo ang lifestyle. Yung pattern is the lifestyle. Hindi po yan pattern na sulat lang. Ito sa ating panahon, lifestyle yan eh. Sa ating panahon, lifestyle. Noong kanilang panahon, building made out of stones. Sa ating panahon, lifestyle yan. Sa ating panahon, ways. Sa ating panahon, ugaling langit. Sa ating panahon, yun yung pamamaraan na kung saan nakaisa ang ugaling langit, nakaisa ni Kristo Jesus. Yan po yung sinabi ng 2 Peter chapter 1, verse 5 to the following. Kaya mga kapatid, ang sinasabing pattern dyan, yan po yung culture, yan po yung values, yan po yung morals. That God put it into our hearts, that God put it into your heart. Yan po yung pattern. At yan yung divine nature. Yan yung partakers ka of His divine nature. Yan po yung pattern. Know the pattern. Kagaya niyan, ikaw, kahit saan ka magpunta, kung ikaw Pilipino, mga kapatid, kabagamat nandiyan ka sa ibang bansa, di mo ba alam na dala-dala mo, no, sa puso mo, ang pagiging Pilipino? Buhay mo ay pagiging Pilipino? Yan, buhay mo ang pagiging Pilipino. Nagpalit ka lang ng lugar, pero ano ang iyong birthright? Pilipino, kaya wag mong ibenta yung iyong birthright. Wag kang kagaya ni Esau, binibenta mo ang iyong birthright. Kaya yun po yung you must know the God of your father. You must know your God. You must know. Yan yung pattern. All this pattern made me understand. Sa ating panahon, yan po yung pattern ngayon eh. Kasi ang totoong church ngayon, hindi na bato. Hindi na hindi na po yan, hindi na po ang lugar, kundi ang church ay ikaw. Ikaw ang templo ng Holy Spirit and God dwells in you. Sabi ng 2 Corinthians 6:16. I will dwell in them and walk among them, and I will be their God and they shall be my people. Sabi ng 1 Corinthians, we are the temple of the Holy Spirit. Kaya yung pattern nilagay na sa atin ngayong panahon. Kaya kailangan maintindihan natin yung pattern na yan. Tingnan nyo po, anong nangyari kay Solomon? Ano nangyari? Kaya si David, nag-alala siya. Kasi si David, nag-isip siya kasi ang kanyang anak. Then King David said to the entire assembly, my son Solomon, whom alone God has chosen, is still young and inexperienced, and the work is great. For the temple is not for men, but for the Lord God. Kasi ang templong itatayo ay hindi para sa tao, kundi templo ito para sa Diyos.
Alam nyo kung inyong mababantayan, itong batang ito, sabi ni David, "My son Solomon, whom alone God has chosen, is still young and inexperienced." Walang karanasan. Ayoko nang balikan ang history muna. Tingnan muna natin ito kung ano ang tingnan lang natin to kasi ipapahayag ko yan doon sa Legacy of Fathers. Tingnan niyo po itong pattern na to. Kaya nga si David, nag-alala siya. Kaya lagi niyang idinidiin, Solomon, know the God of your father. Ano ang ibig sabihin ng know the God of your father? You need to connect to God the way I get connected to Him. Again. You need to be connected to God, get connected to God the way I get connected to Him. Gusto mong mabuo yung pattern na yan? Makita yung pattern na yan? Makita yung lifestyle na yan, yung values na yan, yung morals na yan, yung cultures na yan? Yan yung spirit dimension na yan? Yan yung values na nilagay sa buhay na pinaalam ng Diyos kay David na kung saan, anak, Solomon, you have to know the God. To know the God of your father. You have to know. Kaya napaka-importante na kahit may alam ka na, kaya nga in humility, sinabi ng James chapter 1:21, in humility, receive the word of God implanted. Woo! Hallelujah! Bakit sinabing receive the word? Kasi you already received the Lord. What you need is to be what? Is to be familiar with His word and familiar with His ways. Because doing God's work must be done in His ways. Wow, hallelujah. Ay, grabe. Grabe to, alam mo. Kaya sabi niya, my son Solomon, whom alone God has chosen. Si David, talagang nagsabi sa entire assembly, sa buong, nagsabi talaga siya na ang aking anak na kung saan na pinili ng Diyos ay batang-bata. At wala pang sapat na karanasan. At ang ipapatrabaho ay hindi biro-biro. Bakit hindi biro-biro? Kasi ang templong itatayo ay hindi templong para sa tao. Kundi templong ang Diyos ang mananahan. Sino ba tong templong tinutukoy ngayon? Di ba ikaw? Di ba ako? At gaano ba binibigay natin ang tamang paggalang sa isa't isa? Di ba sabi yan ng Bible? Kaya nga dito maunawaan natin yung nature na ito yung divine nature na nilagay ni Kristo sa atin na kung saan as a temple of the Holy Spirit, we need to be very careful with what God is going to do in our midst because the temple is the temple, the work is great, for the temple is not for men, but for the Lord God. Lahat tayo ay nilagay ng Diyos as a temple, bilang isang carrier, as a temple, that Christ in me, the hope of glory, as Christ in me, the hope of glory. I am now became a
a representative to represent God, for them to see the glory of God. For them to see the hope. I am the life giver. Because Christ, who is life, is in me. Hallelujah. Amen to that. Kaya nga napakahalaga na maaral po natin ito. I-emphasis natin, it is always in the presence. You need to position yourself in the presence of God by what? By knowing the pattern. Saan ang pattern na dapat praktisin? What you have learned, what you have received, what you have heard, what you have seen in me. May tao talaga po, mga kapatid, may tao talaga dun. Huwag kang haharap sa bato, walang matutunan ka dyan sa bato. Huwag kang mahaharap dyan sa pader. Yung pader, tapos na yan. Lumipas na ang bato. Ngayon, ang batong di matitibag ay nasa buhay mo na at walang ibang bato na yan, kundi si Kristo Jesus na sa buhay mo. Si Kristo Jesus na nasa buhay mo. Kaya nga po, mga kapatid, kung iyong mababantayan, dito sa sinasabi ng Bible, the work is great. The work is great. Kaya we need to be more accurate in building the house. Now, tingnan pa natin. Pansinin mo to, mga kapatid, yung sinabi ni Paul sa mga taga-Pilipos. Practice these things. Sinabi rin ni Paul doon sa Hebrew, chapter 5, verse 13. Tingnan natin. Sa Hebrew chapter 5, verse 13 to 14, ang sabi niya ay ganito. For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he is an infant. He is an infant. Naalala nyo si Solomon? My son Solomon is young and in experience. And the work is too great. Ang trabaho ay napakatindi. Ay hindi yung ang ma-anoint ka is one thing. Kasi pinili na siya. Ang mapili ka ay isang bagay. Pero hindi natapos doon kasi may papatrabaho. Hindi natapos doon kasi may papatrabaho. Kaya dapat maalis ang pagiging bata. Kaya sabi ng, di ba, naalala nyo sa 1 Corinthians 13:11? When I was a child, I think like a child, reason like a child, behave as a child. When I became a man, I did away all the childish act. I did away all the childish act. Kaya nga mga kapatid, pwede tayong maging born baby, a newborn baby, pero hindi yung baby in what? Yung baby na infant na wala talagang alam. Kundi meron siyang gustong ipakuha sa atin bilang baby, ay yung para kang uhaw na uhaw ng pure milk of the word. Like a newborn baby sa 1 Peter chapter 2 verse 2, like newborn babies long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation, if you have tasted the kindness of the Lord. Kapag natikman natin ang kindness ng Panginoon, ito po yung para kang bata. Yan yung context ng pagiging bata. Pero yung pagiging bata dito, hindi po si Solomon, wala po talagang alam. Walang karanasan
na kailangan po talagang, meron po talagang direct na mag-guide, meron po talagang direct na magsasabi, this is more accurate. Kaya magiging ano tayo yung magkaroon ng longing for the pure understanding. Longing, kaya sabi niya sa Jeremiah 3:15, I will give you fathers, I will give you mentors, I will give you a parents, I will give you a teacher that will feed you knowledge, that will feed you understanding. After my own heart, I will give it to you. That will feed you, feed you, feed you. Hindi sinabing teach you. But feed you. Ibig sabihin ng feed you, matikman, makain, dumaloy sa buong katawan. Mga kapatid, para maintindihan natin yung yaman, maunawaan natin yung yaman ng kahulugan ng pattern na sinulat sa puso. Kaya ito po yung pinapakita ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ito po yung capturing the presence, positioning yourself in the presence of God. Kaya nga kagahapon, itinuro ko yung tungkol sa salita ng Panginoon. Napakahalaga po yung maunawaan natin yun. Balikan nyo yung kahapon na aking itinuro. Makikita nyo doon na purely balik talaga sa salita ng Diyos. Ibinabalik talaga ng Diyos yung labi natin. Nasa dulo ng labi natin, ibabalik talaga yung God kind of fight. Dadalhin niya talaga yung Eden sa ating kalagitnaan. Sa Isaiah 51, ibabalik talaga yung Eden sa ating kalagitnaan. At yung Eden na yon ay nasa dulo lang ng dila mo. At kailangan yung loob na yan ay ma-train talaga yan. Mag-practice talaga yan, mga kapatid. Kaya sinasabi niya, do not be children. Sa salita, sa 1 Corinthians chapter 14, verse 20, do not be children in your thinking. Yet in evil be infants. Ito po yung infants sa masasama. Maging bata kayong walang muwang sa masasama. But in your thinking, be mature. Oh, hallelujah. Kaya everyone who partakes only of milk is not accustomed to the words of righteousness. Know the pattern. Know the pattern of God. Know, be conscious the ways of God. Sensitive in the ways of God. Position yourself in the presence. Kasi pag nandyan na ang Panginoon, na taon nandyan ka, grabe talaga ang presence niya. Kaya sinabi rito, but solid food is for the mature. Solid food is for the mature. Solid food is for the mature. Mga kapatid, ang solid na salita ay para sa mga matured. Ito yung mga taong mayroon talagang they speak wisdom among those who are matured. A wisdom, mga kapatid, na kung saan na nilagay talaga ng Diyos yung wisdom na yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang wisdom na yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus, at ito ang kasunod, who because of practice. Who because of practice, itong matindi, have their senses trained. Ulit ko po sa NASB. Have, because of practice, have their senses trained to discern good and evil. To discern good and evil. Mga kapatid, yung senses na trained, yung senses na hasa, yung senses talaga namang tumalas, yung senses talaga hindi po nagiging manhid,
yung senses gising na gising sa presensya ng Panginoon. Conscious na conscious kung anong gagawin yung ways ng Panginoon. Hallelujah to the Lamb. Amen po ba? Hallelujah to the Lamb. To the Lamb of God, who is Jesus Christ our Lord. Kaya sabi rito, sa 1 John chapter 2, but whatever keep His word in him, the love of God has truly been perfected. But whoever keeps His word, sino mang nag-iingat sa salita ng Diyos, binabantayan ang mga salita ng Diyos. Tinitreasure ang mga salita ng Diyos. Alam mo, sabi ng 1 John 2:5, in Him, the love of God has truly been perfected. Ito na, ang pag-ibig ng Diyos ay naging ganap. Ang pag-ibig ng Diyos ay naging ganap. Sabi sa John 14, verse 21, He who has my commandments. Kanina, ang sino mang nag-iingat ng salita, nagtitreasure ng salita sa 1 John 2 verse 5, ay ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging ganap, perfected. Sabi sa John 14:21, He who has my commandments and keeps them, at iningatan, tinreasure, is the one who loves me. Kanina, perfected. The love of God is perfected in Him. At ang sabi dito sa John 14:21, and he who loves me will be loved by my Father. Mamahalin ang aking Ama. And I will love him. Ito ang good news. And will disclose myself to him. And will disclose myself to him. At aking ipapakilala ang aking sarili sa Kanya. Ang Diyos kasama mo. Kaya Solomon, young and experienced, you need to know this, you need to know that, you need to understand this, you need to be very careful to my instruction. You need to be very careful with what the words of my mouth said to you. Kumbaga, pinababantayan ni David, no, the God of your father. Mayroon talagang vessel doon, mayroon talagang lingkod doon, mayroon talagang magsasalita doon. Kaya ikaw nakikinig, wag mong iwasan yung pastor mo na yan. Ikaw nakikinig, wag mong layuan yan. Kasi maaaring naturally, di mo mapapansin, di mo nababantayan. Maaaring unconsciously, tao. Pero ang Diyos, di mo alam. Sa isang bitaw ng labi niyan, may magandang kinabukasan na naghihintay sa iyo. Anong gusto ko pang sabihin in conclusion? Kaya dito po, magugulat tayo na binabanggit ng Bible na the mature man who because of practice have their senses trained. Trained to discern. Na sana'y bumasa. Bumasa ng ano? Basahin kung ano ang tama at ano ang mas accurate. At basahin kung ano ang truth at basahin kung ano ang spirit of error. Mabasa ang spirit of error, mabasa ang spirit of truth. Yan ang sinabi niya sa 1 John chapter 4 verse 6. We are from God. He who knows God listens to us. Ito, matindi to. Ang sino mang nakakilala sa Diyos, yamang tayo ay tagalangit, yamang tayo ay pag-aari ng Diyos, at ang sino mang nakakilala, nagsasabing kakilala niya ang Diyos, he who knows God, listens to us.
nakikinig sa amin. He who is not from God does not listen to us. Wala siyang taong isinaalang-alang kapag taong wala sa Diyos. And by this, dahil dito, nalalaman natin, dahil dito, by this we know the spirit of truth and the spirit of error. Anong sabi ko kanina sa 1 John chapter 2, verse 5? The love of God perfected to them. No? Doon sa verse 5 ng 1 John chapter 2, the love of God has truly been perfected. At kung inyong mababantayan kanina, binanggit ko na ang Diyos ay magpapakilala sa atin ng gusto kapag ang salita niya ay iningatan natin. At sabi sa 1 John chapter 4 verse 18, the love of God, no, cast away fear. Perfect love cast out fear. Ang perfect na pag-ibig ay nagre-rebuke ng takot. Ito pa, matindi. Itong last na salita. The one who says he abides in him. Sa 1 John chapter 2, verse 6, the one who says he abides in him, ang taong nagsasabing nanatili sa Diyos, ought himself to walk in the same manner as Jesus walked. The one who says abides in Christ or in Him ought himself to walk in the same manner as He walked. Kaya meron pong salitang practice. Practice the pattern. Know the pattern. Understand the pattern. And that pattern ay walang iba. Nilagayan sa sino mang taong pinayagan mong magsalita sa buhay mo. At dinadala ka niyan sa ugaling langit na kaakit-akit kay Kristo Jesus at dinadala ka niyan sa Word of God. Yan po yan, lagi yan. Kaya naiiwasan natin ang ating spirit of error. Anong spirit of error? Yung kahaka-haka, si sabi-sabi, si daw-daw, at si palapalagay. Na iiwasan natin lahat yan, ang mga speculation na yan. Kasi why? May tao ka na puno ng salita ng Diyos at pinapakita ang manner, ang ways. Kaya the will of God and the ways of God, practice it. You will see the power of God through it. Be blessed in the name of Jesus. Pakinggan mo pa ang kasunod bukas. Makikita mo pa ito ng gusto sa pangalan ni Jesus. Salamat sa Diyos. Lord, salamat sa mga salita mo. Purihin ka. Hallelujah. Panginoon, hallelujah. Panginoon, hallelujah. Pakita mo sa amin ang iyong puso. Pakita mo pa sa amin ang iyong pamamaraan, ang manner ng pagsunod sa salita mo, Panginoon. Makita namin not only your will, but makita namin also your ways. In Jesus' name. Amen and amen.